Si Ikuto ay isang malungkot at pangit na talunang laging tinitignan ng kanyang ama bilang walang silbing hindi niya mapagmamalaki kaya dahil doon, tumakas siya't sumakay ng barko pero naipit sa isang matinding bagyo at nalunod. Ngunit pagkagising niya, natagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang islang puno ng mga babaeng nais siyang gamitin sa kung ano't isa sa mga tagaroong si Suzu ay dinala siya sa kanyang lola't inalagaan ito. Samantala, nagtipon ang lahat upang tingnan ang natagpuan ni Suzu dahil di pa sila nakakita ng dayuhan at nagtaka si Suzu kung bakit wala tong dibdib. Ipinaliwanag ng lola niyang dahil ito ay isang lalaking ikinagulat ng lahat dahil puro babae lang sila sa isla at wala pang nakikitang lalaki. Di nagtagal, nang magising si Ikuto ay nakahinga siya dahil inakala niyang nasa Japan na ulit siya ngunit nabigla ito nang sabihin ng lola na bagamat lahat sila ay Haponesa. Wala ring nakakaalam kung nasaan ang islang iyon dahil sobrang tagal na nang mapadpad sila sa lugar at hindi na nila nagawang makabalik mula noon. Kasunod nito, sinabi ni Suzong maligo siya at pagkalipas ng ilang sandali, habang naliligo ay lumitaw si Suzong gustong sumali sa kanya. Nagsimula silang maligo ng sabay at isa pang babaeng nagngangalang Ayani ang sumali rin kaya nawalan ng malay si Ikuto sa sobrang pagkabigla. Pagkatapos nito, nag-agawan ang mga babae sa kanya kaya napilitan siyang tumakbo para iligtas ang sarili sa mga baliw. Habang tumatakbo, tinanong niya kung bakit siya hinahabol ng mga babae at dun sinabi ng lola na siya lang ang nag-isang lalaki sa islang ikinagulat niya. Gayunpaman, sa halip na magpakasaya sa isla tulad ng mga talunang simp sa totoong buhay ay pinili niyang sundin ang kanyang pagiging sigma at kumuha ng bangka upang lisanin ang lugar. Pinayagan siyang umalis ng di pinipigilan, ngunit nang iniisip na niyang kakaibang pinalaya siya ng ganun kadali ay naharap siya sa isang matinding along nagdala uli sa kanya sa pampang. Sinabi ng lolang imposibleng tumakas roon kahit gaano pa man siya magsikap at nang marinig niya ang salitang imposible, nagalit si Ikuto dahil lagi siyang tinatawag ng ama niyang isang kabiguan. Dito ay paulit-ulit niyang sinubukang tumakas pero nauwi lang sa wala hanggang magkaroon siya ng ideyang aralin ang alon sa dagat. Ngunit nang subukan niya kung gagana ang ideya, lumitaw ang malaking dolphin at itinulak siya pabalik sa dagat kaya nang makita ito ay agad lumusong si Suzu roon upang sagipin ang nalulunod na uslak. Matapos siyang may ahon nito, ipinakita ni Suzong iniligtas pa siya ng isda mula sa mas malaking along maaaring magdala sa kanya ng tuluyan papunta sa Nirvana. Opisyal siyang tinanggap ni Suzu sa isla dahil yun na ang magiging tahanan niya at pinaliwanag ni Suzong may mga lalaki rin dati sa isla ngunit isang tsunaming nangyayari kada siglo ang dumating at hinatid sila sa katapusan. Dito naisip ni Ikutong maaaring ang susunod na tsunami ang kanilang pag-asa upang makaalis ng isla, ngunit sinabi ni Suzong huwag muna siyang umasa dahil magaganap ito sa loob ng susunod na 107 taon. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Ikuto ay bigla namang lumitaw ang mga babaeng gustong mag-angkin sa kanya kaya natakot ito. Lumabas ang lola at ipinaliwanag sa uslak na dahil yun sa natural na paggising ng mga instinct ng mga babae kaya gusto nilang mapasa kanila si Ikuto. May naisip ang lola at sinabi sa lahat na magpapasya sila kung sino ang makakakuha kay Ikuto sa pamamagitan ng isang taguang kompetisyon. Kinabukasan, nagsimula ang kompetisyon at todo takbo si Ikuto mula sa mga babaeng gustong makahabol sa kanya kung saan naabutan ito ng ilan pero tumakbo siya hanggang aksidenteng tumalon sa bangin. Nakakapit siya sa sunod na bangin sa kabilang bahagi ng ilog pero nang subukan niyang umakyat, nakita niya ang isa pang babaeng naghihintay sa kanya kaya naman tumalon na lang siya sa ilog. Dinala siya ng agos hanggang sa isang mataas na waterfall at nang makita ito ni Suzu, mabilis siyang tumalon para sagipin si Ikuto pero bago niya maabutan ito ay may isa pang babaeng kumuha kay Ikuto sakay ng malaking ibon. Binitawan siya ng babae matapos niyang sabihing takot siya sa matataas na lugar ngunit sa kasamaang palad, bumagsak siya sa silangang kabubatan kung saan nagbabala ang lolang huwag puntahan dahil delikado roon. Puno ng mga karniborosong halaman ang kabubatang agad siyang inatake, ngunit dumating si Suzu upang sagipin siya bago siya tuluyang mawala sa kamay ng boss ng gubat. Inalok siya ni Suzu ng tulong upang tumayo pero bago mahawakan ang kamay, naalala niyang bahagi pa rin ito ng larot ang paghawak sa kanya ang ikakapanalo ni Suzu. Nagpatuloy ang habulan at ang pinakapaboritong lalaki sa mundo ay nasa taas ng punot inakyat ito ng mga babae at halos maabot na siya pero bigla namang naglabas si Ayani ng gas na nagpatulog sa kanila. Nagawa niyang iwasan si Ayani nang mahulog siya sa ilog at nang akala nitong tapos na ang laro dahil lumubog na ang araw, lumabas ang lola at inihayag si Suzu bilang panalong ikinagulat niya. Pinaliwanag ng lolang hindi sinasadyang nahawakan niya si Suzu nang iligtas ito, ngunit sinabi ni Suzong hindi siya interesado dahil hindi ito matangkad na may magandang katawan at malaking kita. Sinabi ni Suzong di siya pipilitin at maghihintay lang hanggang si Ikuto na ang pumilit kinabukasan.
Habang naglalakad si Ikuto sa paaralan ay nakita ni Suzu ang isang lumang Android phone sa kanyang bag. Inakala ni Suzong yun ay magandang uri ng kahong ikinagulat ni Ikutot na pagtanto niyang nasa panahon pa ng bato ang mga tao sa isla at pagkatapos nun ay tumayo na si Suzu upang kumuha ng tubig. Nag-alok si Ikutong samahan siya at hindi nito alam na mapapahiya lang pala dahil nahirapan siyang buhatin ang balde habang si Suzu ay walang kahirap-hirap na ginawa yun. Nagreklamo si Ikutong mabigat yun pero lalong nabasag ang ego niya nang makita si Rin na nagbubuhat ng mas malaki pang baldeng parang bootleg Supergirl. Dahil nakataya ang pagkalalaki, kinuha ni Ikuto ang mga balde at tumakbo dahil sa kahihiyan pero natumba rin siya habang nasa daan. Tinawag siyang mahina ng dalawang babae habang si Mikoto, na kapatid ni Rin, ay dumating at nagpakita ng kakaibang ugali sa harap ng kapatid. Sinubukan ni Ikutong isalba ang imahe pero sinabi ni Suzong hindi magkakagusto si Mikoto sa kanya dahil kaunti na lang ay mapagkakamalan na siyang isang basurahan. Nagpatuloy ang kanilang mga gawain sa buong araw at matapos ang ilang mga bagay na labis na nakakapagod kay Ikuto, pumunta sila sa bukid para mag-ani. Sinubukan nilang magbungkal ng patatas at sinabi ni Ikutong malakas siya't kayang-kaya niyang magbungkal ng mag-isa dahil siya ang pinakamagaling sa dating paaralan. Kalaunan, napagtanto nitong kalokohan yun at hindi talaga siya kasing lakas ng inaakala kaya tumulong si Suzu at nagawa nilang makakuha ng isa. Ngunit nang makita ang dambuhalang sukat ng patatas na malayo sa nakasanayan niya, napansin niyang ganito rin kalaki ang iba pang mga pananim sa isla kaya naman ganun na lang kalakas ang mga babae sa lugar na yun. Pagkatapos, pumunta sila sa sakahan ng mga kabuting may hugis na parang panglalakit agad sinubukan ni Suzong bunutin ang isa kaya nang makita ito ni Ikuto, natuwa siya dahil magkakaroon na siya sa wakas ng pagkakataong ipakita ang lakas. Bago siya mapigilan ni Suzu, agad tong tumalon sa isang kabute at sinubukang bunutin ito ngunit biglang naging halimaw ang kabuting tinangkang kainin siya. Sinabi ni Suzong may ilang peking kabute at inaatake ang mga tao pero pumapanaw rin naman ang mga ito pagkatapos umatake. Hiniling niya kay Suzong turuan siyang tukuyin ang mga yon at binigyan siya ng tip na nagpapakita rin namang wala tong alam sa sinasabi. Sinabihan siyang gamitin ang instinct niya at dahil naghahangad na mapabilib ang mga babaeng wala namang pakialam, pumunta siya para gamitin ang kutob ngunit napahamak lang siya dahil doon. Sinabi ng isa sa mga babaeng imposibleng makakuha siya ng tunay na kabute dahil tila master siya sa paghahanap ng peke, kaya nagalit siya nang marinig ang salitang ginagamit ng amang nagbigay ng trauma sa kanya. Sinubukan nito ang maraming kabuting kakayanin niya, ngunit paulit-ulit siyang nabigo hanggang sa maubos na ang lahat ng mga peke. Nagpasalamat ang mga babae kahit ganon pero nanlumo ito nang maisip na siya ang pinakawalang silbing bid at nais niya sanang magkaroon ng mas mahalagang papel. Gayunpaman, kinagabihan ay hinimok siya ni Suzut sinabing masaya itong makasama si Ikuto dahil matagal na siyang malungkot kaya naman natuwa ulit ito nang malaman na may taong nakakatiis sa mga katulad niya. Ilang araw ang lumipas, aksidenteng nakain ni Ayani ang pancake ni Matsi at nagsimulang tumakbo. Si Suzut Ikuto naman ay nagdala ng labano sa Sea Dragon Shrine at habang wala si Suzu, biglang lumitaw si Matsi at tinanong si Ikuto kung nakita ang kapatid na si Ayani. Dumating si Suzu at dahil gustong-gusto niya ang mga pancake ng ina ni Matsi, nag-alok si Matsi ng 20 kung matutulungan siyang hanapin ang kapatid. Agad pumunta si Suzu sa kabubatan at naghanda ng patibong pero ang uslak na kasama nito ay sobrang walang ideya sa kanyang ginagawa. Matapos maglagay ng patibong, umakyat si Suzu sa bundok at sumigaw na ang dibdib ni Ayani ay patag na parang dingding kung saan agad lumitaw si Ayani na ikinagulat ni Ikuto at inisip niyang isang henyo si Suzu. Gayunpaman, bago mahuli si Ayani ay nakatakas ito gamit ang kanyang ibon at tinangay si Ikuto ngunit habang nasa ere, lumitaw uli si Suzu para dakpin siya. Nakipagkasundo si Ayani kay Suzut inalok siya ng 30 pancake kung matutuklasan ang kahinaan ng kapatid. Agad pumayag si Suzu at nagsimulang magtanong sa lahat tungkol sa kahinaan ni Matsi, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Paglaon sa kanyang pag-uulat kay Ayani ay sinimulan nitong insultuhin ang kapatid na matandang dalagang hindi makahanap ng lalaki. Samantala, narinig ito ni Matchit na lungkot sa miserableng buhay, kaya napagtanto ni Ayaning yun ang kahinaan ng kapatid at patuloy siyang nagbato ng mas maraming insulto. Ngunit nabaligtad ang sitwasyon nang biglang gamitin ni Matsi ang mahikat pinahirapan si Ayanik kasunod nito, habang pauwi sila Suzu at Ikuto ay nadapa si Suzu at nabasag ang isang estatwang Jizo. Natakot siya dahil kilala ang estatwang pinamamahayan ng masamang espiritu, kaya nag-alalang baka siya ay gambalain ito. Doon sinabi ni Ikutong di siya naniniwala sa multo o mga ganong bagay at tanging agham lang ang totoo, kaya inayos niya ang basag na estatwa at naglakad na pauwi.
Samantala, biglang nagliwanag ang mata ng estatwa pag alis nila at simula noon ay sobrang natakot na si Susut dahil narinig na ni Ayani ang tungkol rito, nagpasya siyang asarin ito gamit yun. Ngunit habang naghahanda si Ayani sa kanyang malisyosong plano, biglang nagpakita ang espiritu tinakot siya at ito ay hinimatay. Agad lumabas si Ikuto upang tingnan kung sinong sumigaw at nakita niyang nakahandusay si Ayani sa lapag kaya sinabi nitong may nakitang multo pero hindi siya pinaniwalaan ni Ikuto. Bukod pa roon, pumasok siya at nakita nitong hawak ng masamang espiritu si Suzu, ngunit nanatili siyang kalmado at bigla naman siyang sinugod ng espiritu pero agad siyang kumilos na malasay tama. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa ilusyon at hinimas ang tila flashing demonyo bago ito palayasin. Pagkalipas ng ilang linggo, pumasok si Yukino sa tindahan at nakita ang pangit na osong si Kuma na kinakain ang lahat ng jam kaya tinawag niya itong baboy at sakim na kinagalit nito. Pagkatapos, hinanap ni Yukino si Kuma ngunit hindi niya ito makita roon kaya pumunta siya kay Ikuto at Suzu upang tulungan siyang maghanap. Naghiwalay sila sa dalawang grupong si Yukino at Ikuto sa isa at si Suzu ay kasama ang mga laging sumusunod kay Yukino. Habang papunta sila Yukino at Ikuto sa kagubatan, napansin nila ang malalaking bakas sa lupa na tila hawig ng paa ni Kuma. Sinundan nila ang mga bakas at umaasang dadalhin sila kay Kuma ngunit humantong ito sa isa pang osong tulad ni Kuma sa pagiging sakim. Nagpatuloy silang maghanap ngunit nalito sila nang makita ang iba pang mga osong pare-pareho ding nagtataglay ng kasakiman bilang katangian. Sa ibang bahagi ng kagubatan, habang naghahanap si Suzu at ang mga alagang hayop ay natagpuan nila ang walang pakundangang si Ayani na palaging pabida na parabang isa siya sa mga Kardashian. Nang subukan nitong atakihin si Suzung mortal niyang kaaway, isang hayop ang humataw kay Ayani at pinatalsik siya sa puno bago ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Gumawa si Ikuto ng larawan ni Kuma at nagtanong sa iba pang hayop pero binugbog lang nila ito dahil wala siyang pretty privilege. Isang hayop ang nagbigay sa kanila ng direksyon at habang sinusundan ito, nadaanan nila ang isang mahabang tulay na kahoy. Nag-alinlangan si Ikutong ipagpatuloy ang mapanganib na paglalakbay pero ang uslap niyang kasama ay bumaba mula sa leeg niya at tumakbo sa tulay ng walang ingat ngunit biglang naputol ang dulo ng tulay at nahulog ang walang utak. Maswerteng mabilis na tumalon si Ikutot na iligtas siya habang hawak ang natitirang bahagi ng tulay na naputol din pero swerteng nakaligtas sila sa pagkahulog. Nakarating sila sa gubat kung saan naroon si Kumat nagkasama sila ni Yuki nung nagkataong naghahanap rin dahil inisip na nawawala siya. Paglaon ay nagsanay si Ikuto ng kendo at nang tanungin ni Suzu roon, sinabi niyang dapat protektahan ng lalaki ang babae kaya nagsasanay siya upang magawa yon. Ngunit hindi naintindihan ni Suzu ang sinasabi niya dahil ang mga babae sa isla mula pa noon ay namuhay ng hindi umaasa sa mga lalaki. Pagkatapos, nagpunta sila upang magdala ng gamit at naisip ni Ikutong dapat ipakita ang kayang gawin ng mga lalaki ngunit nahirapan siya habang si Suzu ay madaling nakapagbuhat ng 3 beses noon. Bigla naman nilang napansin ang pagyanig sa gubat na nagdulot ng pinsala sa mga tubo ng tubig sa isla. Naramdaman ni Suzu na lindol yun at natakot kaya mabilis niyang kinuha ang walang silbing uslak na tila aabuti ng 3 araw bago maunawaan ang nangyayari. Nang makauwi, naghanda si Suzu para maligo ngunit pagdating nito sa banyo ay bigla niyang napagtantong tuyo na ang tubig sa paliguan. Dahil dito, naghanda ang mga babae ng barel na puno ng tubig at naglagay ng apoy sa ilalim upang magkaroon ng sauna effect dahil ang mainit na bukal na nagbibigay ng tubig sa buong nayon ay tuyo. Matapos maligo, pinag-usapan nila ang kasalukuyang problema at nagtanong kung paano sila magsasanay ng walang ligo sa sunod na mga araw. Ngunit sinabi ni Ikutong di kailangang maligo araw-araw at pwede namang magbasa ng tuwalya para punasan ang katawan kaya nagalit sila dito at sinabing dahil doon ay walang babaeng gustong makasama siya nung nasa lungsod pa. Nang gabing yun, naisip ni Ikutong maaaring makuha ang loob nila sa pag-aayos ng mga tubo dahil tila yun ang talagang gusto nila at gumising siya ng maaga kinabukasan para ayusin ang problema. Sumama sa kanya ang iba't na pagtanto nilang may malaking bara ng lupa sa mainit na bukal kaya pumasok si Ikutot Suzu sa mainit na bukal para tanggalin ang dumi. Ngunit habang naroon ay biglang naganap ang isang lindol sa loob ng mainit na bukal na sumira sa lugar kaya lalo silang nahulog sa mas malalim na bahagi. Napansin ni Ikuto ang hangin sa isang bahagi kaya pumunta sila roon at umaasang makakahanap ng daan kung saan natuklasan nila ang isang butas pero wala silang paraan upang umakyat ng ganun kataas. Nagmasid si Ikutot nakita ang pinagmulan ng mainit na bukal kaya agad siyang pumunta't hinataw ito upang dagdagan ang pagtagas na magdudulot ng malakas na agos ng tubig at mag-aangat sa kanila. Samantala, may isang nakakatakot na halimaw sa loob na hindi nila alam at nagpatuloy lang siya hanggang sa mabasag ang malaking parteng nagtulak sa kanila sa ibabaw na nagligtas sa mga ito mula sa halimaw na umaaligid sa tubig.
Pagkatapos, lahat sila ay masayang bumalik ang tubig ng nayon at nagpasalamat si Suzu kay Ikuto sa pagiging lalaki kahit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Paglaon, pumunta si Suzu at Ikuto sa Southern Forest upang makipagkita sa kanyang gurong Panginoon rin ng silangan. Sa daan, sinabi niya kung gaano ito kagaling na martial artist, pero nalungkot si Ikuto nang malaman na ang labis na pinupuring guro ay isang walang kwentang pusa na may dalawang buntot. Sinabi ng gurong ang rason kaya sila tinawag ay upang imbitahan silang lumahok sa taunang survival game na kinabibilangan ng laban sa pagitan ng tribo ng mga aso't pusa para sa titulo ng Panginoon. Kinabukasan, nagsimula ang laban at sumugod ang parehong tribo sa isa't isa't habang tumatakbo si Suzu't Ikuto papunta sa pinuno ng aso ay nadulas naman si Ikuto sa balat ng saging. May mga tutang inakalang sila ay pitbull ang sumalakay sa kanila, ngunit naitaboy lang ito gamit ang mga sandata bago ituloy ang pagtakbo. Nakita nila ang pinuno ng asong nakatayo, at nang lumapit sila, ay sinabi nitong imposibleng mananalo ang mga pusa sa mga aso. Nang marinig ang salitang imposible, nagalit si Ikuto't sumugod sa pinuno ng mga aso, pero bigla silang hinadlangan nila, Ayani, at Matsi, na nasa panig pala ng tribo ng aso. Nagpareha sila't nagharap sa tila magkaibigan na laban sa halip na ang tinakdang mabangis na pagtutuos. Matapos ang laban, nanalo ang tribo ng aso, pero habang nagdiriwang sila ay biglang tumalon ang pinuno ng pusang guro ni Suzu sa pinuno ng aso at pinabagsak ito, na nagbigay sa mga pusa ng tagumpay. Kinabukasan, nagising si Ikuto at nakita si Matsing nakaupo sa kanya at tinanong kung pupunta sila sa mga cherry blossom na kilalang sakura tree. Hindi nagtagal ay umalis silang lahat at nang malapit na silang makarating sa Northern Forest na dapat nilang daanan patungo sa Sakura Tree, naghati sila sa mga grupo at dumaan sa iba't ibang ruta upang maiwasan ang galit ng Panginoon ng Hilaga. Ngunit matapos dumaan sa Northern Forest, nagtipon-tipon silang muli pero natuklasan na ang Lord na sinusubukan nilang iwasan ay naghihintay na. Mas kalmado ito kaysa sa kanilang inaasahan at sinabi niyang hindi na siya Panginoon dahil siya ay natalo ilang araw na ang nakalipas. Ipinakita niya ang daan patungo sa Sakura't nagtaka si Ikuto kung ba't dapat dumaan sa lahat ng yun para lang makita ang isang puno ngunit hinawakan siya ni Suzu sa kamay at tumakbo patungo sa liwanag sa malayo. Pagdating sa mga cherry blossom, nagulat si Ikuto at inamin ang kanyang kauslakang salita kanina't kasunod nito, si Chikagi, na nag-aaral ng mga libro tungkol sa mga lalaki't kanilang katangian ay inimbita sila sa kanyang mansyon. Nanonood siya mula sa silid ng sila ay dumating at siya ay nasasabik na sa wakas ay magkakaroon na ng pagkakataong obserbahan si Ikuto. Ilang minuto ang lumipas, nang ang mga bisita ay nakaupo na ay lumitaw si Chikaging nakasuot ng kakaiba, na agad nagdulot kay Ikuto ng pagdurugo ng ilong dahil hindi pa nakakita ng ganun kalaking kargada. Dito'y nagpalit siya ng damit upang kumalma si Ikuto at tinanong rito kung ba't siya nakasuot ng ganung damit. Sumagot itong nalaman niya mula sa ilang librong gusto ng mga lalaking makita ang mga ganon, kaya inisip niyang magugustuhan ito ni Ikuto, ngunit hindi niya alam na ito ay isang lalaking mabilis pumutok sa ganong sitwasyon. Nagtaka siya kung paano nakuha ang mga libro't sinabi ni Chikaging minsang dinadala ng bagyo ang mga bagay roon. Dinala naman sila sa kanyang imbakan upang ipakita kay Ikuto ang iba pang nahanap bukod sa libro upang matulungan siyang kilalanin ito. Gayunpaman, sinabi ni Ikutong ang lahat ng appliances ay walang silbi dahil kailangan ng kuryente upang gumana kaya nadismaya ang dalawang babae. Pagkatapos nito, naghanda silang umalis dahil dapat silang magluto ng hapunan, ngunit nakiusap si Chikaging manatili sila't nag-alok ng pagkain at bibigyan si Suzu ng pancake. Ngunit nagluto lang si Chikagi ng serye ng mga basura at inihain ang mga ito sa kanila't pagkatapos naligo ang mga babae at sumunod si Ikuto sa kanila. Ang hindi niya alam ay nanatili si Chikagi upang obserbahan siya habang naliligot biglang tumalo ng hindi nito alam na nagbigay sa kanya ng buong tanawin ng kanyang katawan ngunit hinahangad din nitong makuha ang maaari niyang matikman. Ngunit siya ay nabisto nang biglang lumusong ang isang elepanteng mukhang mas masahol pa sa isang bangungot sa paliguan at bumagsak sa kanya. Nang gabi ring yun, ayaw makipag-usap ni Suzu kay Ikuto dahil di ito pinayagang pumasok sa paliguan, ngunit hinayaan si Chikagi at sinabing mapapatawad lang siya kung magkakaroon sila ng mainit na shower plot. Isang umaga, habang naliligo si Rin ay biglang pumasok si Ikuto nang di alam na naroon siya at nang makita ito ay nahiya siya at binugbog ang uslak. Napagtanto niyang nahiya ito at natuwang siya ang unang babae sa Islang Matino, dahil ang iba ay mga walang kahihiyang uslak na walang pakialam kung makita niya ang kanilang katawan ng basta-basta, ngunit muli siyang binugbog ni Rin. Paglaon, lumapit siya at humingi ng tawad sa pagiging masyadong agresibo, ngunit nais niyang maging agresibo rin ito sa kanya ng pribado.
Sa kanilang paglalakad, sinabi nitong pumunta siya sa trabaho kinabukasan upang tumulong pero biglang lumitaw ang kapatid ni Ring si Mikoto at nagbabalang wag sumubok ng kung ano. Nang gabing yun, napansin ni Suzu ang bukol sa ulo ni Ikuto at tinanong ito, ngunit iniiwasan niyang sagutin ang tanong at sinabing pupunta siya upang tumulong kay Rin sa susunod at nag-aloktong sumama rin. Kinabukasan, pumunta sila sa trabaho ni Rin at pagdating ay tinukso ng ina si Rin at sinabing tiyaking magagawa kay Ikuto ang kanyang mga binabalak at sa sandaling nagsimula ang trabaho ay nagpareha si Ikuto at Rin. Ngunit nagdulot lang ito ng selos kay Mikoto kaya sinabi niya kay Suzong baka mahulog si Ikuto sa kapatid ngunit ang uslak ay napakatagal ng walang kasintahan kaya di nito alam ang kanyang sinasabi. Doon ipinaliwanag ni Mikotong hinataw si Ikuto sa ulo nung nakaraang araw nang lumitaw siya habang naliligo si Rin kaya napagtanto ni Suzong doon pala nakuha ng uslak ang bukol niya. Nagpatuloy ang konstruksyon pero sa tuwing nakikita ni Mikoto si Ikuto at kapatid ay nagsiselos ito't ginagambala sila't halos masaktan si Ikuto sa bawat pagkakataon. Hindi naglaon, umalis si Rin at habang wala ay hinamon ni Mikoto si Ikuto sa duelo dahil galit pa rin siya sa pagiging malapit nito sa kapatid ngunit tumanggi si Ikuto. Ngunit sinabi ni Mikotong imposibleng talunin siya kaya na-trigger si Ikuto dahil sa salitang imposible. Agad silang nag-unlock ng carpentry cheat skill na nauwi sa kanilang pagtapos ng buong gusali sa loob ng ilang oras dahil sinusubukang lampasan ang isa't isa. Nang gabing yun, sumama ang loob ni Rin dahil di nakita ni Ikuto ang kakayahan at habang kumakain, tinukso ng ina ni Rin si Ikuto sa pagpapakasal sa anak kung saan nagalit na naman ang selosang uslak. Ilang araw ang lumipas, umulan ng malakas kaya lahat ay napilitang manatili sa loob ng bahay sa buong araw. Sinabi ni Ikuto kay Suzong di sila ganun tuwing tag-ulan sa mundong pinanggalingang di tulad ng islang lahat ay nananatili sa bahay. Paglipas ng ilang oras sa loob, nagsimulang makaramdam ng kawalan ng silbi si Ikuto sa pag-upo ng walang ginagawa't sumigaw sa pagkainis at sinabing sana ay nagsasanay siya kasama ang kanyang lolo kung nasa lumang mundo pa sana siya. Napaisip sila sa maaari nilang gawin upang di mag-aksaya ng oras at nagpasya silang maglaro ng checkers. Habang naglalaro ay nag-usap sila pero biglang naisip ni Suzu ang ibang bagay kaya napaisip si Ikuto kung bakit tila nalulumbay ito kamakailan. Sinabi niya ritong dati ay naglalaro siya ng checkers kasama ang kanyang ina tuwing umuulan nung bata pa ngunit wala na ang ina nito ngayon. Dumating ang ibang babae dala ang iba't ibang regalo't sinabing nagkataon lang ngunit napagtanto ni Ikutong lahat sila ay dumating upang samahan si Suzu para di malungkot sa ganung araw. Paglaon, inalis ng lahat ng babae ang kanilang mga damit upang maligo, ngunit nawalan ng malay si Ikuto nang makita ang iba't ibang hubog ng kanilang mga katawan. Pagkatapos ay umalis na sila at nakipag-usap si Ikuto kay Suzu tungkol sa ina't binanggit na minsang sinabi ng kanyang inang balang araw ay makikita nito ang lalaking pinapangarap niya at magsusuot rin ng magandang wedding gown bilang bride. Sinimulan niyang kantahin ang madalas awitin ng kanyang ina't lumutang naman si Ikuto sa imahinasyon habang iniisip ang kanilang kasal, ngunit ginising siya ni Suzu at pinabalik sa realidad. Sa sumunod na linggo, naglakad ng tulog si Suzu sa water tank at natulog dun habang nangangarap tungkol sa pagbuo ng shower plot kasama si Ikuto. Biglang nagising si Ikuto sa kalagitnaan ng gabit na gawatong hilahin mula sa tubig ngunit nagkaroon siya ng mataas na lagnat kinabukasan. Sinabi ng matandang kailangan nila ng yelo upang mabawasan ang temperatura at napaisip si Ikuto kung saan sila makakakuha ng yelo sa kakaibang islang walang kuryente. Ngunit sinabi ng matandang huwag nitong maliitin ang kalikasan, kaya agad siyang umalis upang kumuha ng yelo at pagdating sa lokasyon, nakita niya si Yukino't ina nito. Sinabi niyang pumunta roon upang kumuha ng yelo, ngunit napagtantong ginamit na ng ina ni Yukino ang lahat upang gumawa ng sorbetes bago dumating. Ang sunod na opsyon ay kumuha ng yelo mula sa tuktok ng Mount Fuji, kaya agad silang naglakbay upang kumuha ng yelo mula sa tuktok ng mayelong bundok at matapos makakuha ng kailangan ay sobrang nagyelo ang bundok. Iminungkahi nilang maghintay ng ilang sandali hanggang humupa ang bagyo, ngunit tumanggi si Ikuto at agad na umalis habang ang iba ay nanatili sa bundok. Sinimulan niyang tumakbo ng mabilis habang hinihila ang cart, ngunit bigla siyang naharap sa matalim na kurbad at nahulog mula sa bundok. Umakyat siyang muli ngunit nang halos maabot na ang tuktok, nagkaroon ng malakas na bagyong tumangay sa lahat ng babae at tinapon sila mula sa bundok. Nabuo ito sa malaking snowball at nahulog sila sa gubat kaya agad kumuha si Ikuto ng ilang yelo bago ito matunaw at nagmadali pa uwi upang mahatid kay Suzu. Habang tumatakbo ay pinadala ng ina ni Yukino ang kanyang ibon upang kanyang masakyan para makauwi agad sa kanila ngunit pagdating niya sa bahay ay halos natunaw na ang yelo at naiwan na lang ang kaunti sa nakuha.
Ngunit nagulat siya nang makita roong ayos na si Suzut agad naman siyang bumagsak mula sa pagod at ginamit ang yelong dinala nito para sa kanya. Paglaon, nakaupo si Matsi sa mesa, kasama ang kapatid at habang kumakain, ay sinabi ni Ayaning walang mataas na uri ng lalaki ang pakakasalan siya dahil di ito marunong magluto. Nalungkot si Matsi at nagpa siyang matutong magluto, kaya pumunta siya sa mansyon ni Chikagi upang humiling na maging apprentice. Ngunit hindi niya alam na si Chikagi ay isang tipikal na Gen Z body na hindi man lang pumapasok sa kusina. Matapos mag-aksaya ng oras kay Chikagi, ay tinagpo niya ang karpinterong si Rin, na agad siyang tinanggap at makalipas ang ilang sandali, umuwi si Matsing dala ang magandang kahong nilikha. Ngunit nagtaka si Ayani kung ano ang bagay na yon at pinaalalang dapat siyang kumuha ng leksyon sa paglulutot di sa karpinterya. Pumunta siyang muli kay Rin upang ipagpilitang turuan siyang magluto, kaya sinimulan ni Rin ang mga klase at sinikap ni Matsing sundin ang mga itinuturo nito. Samantala, nag-uusap si Suzu, Ayani, at Ikuto tungkol kay Machi nang biglang may pana mula sa malayot tumama sa puno sa itaas ng ulo ni Ikuto. Nalaman nilang nagpadala si Machi ng sulat upang imbitahan sila sa bahay para sa hapunan dahil maghahanda siya ng masarap na pagkain sa kanila. Nagpasya silang pumunta dahil nalaman nilang kumuha siya ng leksyon sa pagluluto at gusto nilang subukan ang pagkain. Ngunit sa daan ay nakita nila si Rin na lumapit sa kanilang kakaiba ang itsura't nakatungkod pa. Tinanong nila ang nangyarit nagbabala siyang pag-isipan ang pagsubok sa pagkain ni Matsi, kaya agad umalis si Ikuto at Suzu, ngunit biglang lumitaw ang mga mahiwagang hayop ni Matsi at hinila sila papunta roon. Dahil dito ay wala na silang opsyon, kundi kumain ng hapunang binalaan silang huwag gawin at pumasok si Matsi sa kanyang kusina at isinara ang pinto at nagbabala rin sa kanilang huwag magmasid sa ginagawa. Pagkatapos, nagsimula silang makarinig ng tunog ng pagkiskis ng kutsilyo sa kusina at nagtaka sila kung ano ang nangyayari. Natakot sila dahil alam nilang si Matsi ay isang baliw at ilang sandali ang lumipas ay naghain siya ng kakaibang nilalang at sinabi sa kanilang mag-enjoy. Nag-atubili silang kumain, ngunit napilitan si Ikutong manguna sa pagkain, pero nang subukan niya ito ay nagulat siya kung gaano yon kasarap talaga. Sinubukan din ito ng iba at sobrang namangha sila kahit pa ang pagkain ay mukhang kinuha lang rin mula sa basurahan. Nang makita ni Matsing gusto nila ito, natuwa siya at pumasok upang kumuha ng mas kakaibang nilalang at makalipas ang ilang linggo, kaarawan ng alaga ni Suzut sinubukan niyang ihugis ang tofu rito. Dumating si Ikuto, habang ginagawa ito at nagtanong sa ginagawa niya at sumagot na sinusubukan niyang gawing espesyal ang kaarawan ni Tonkatsu. Nang banggitin ito, biglang naalala ni Ikuto ang isang bagay at naging malungkot kaya napaisip si Suzu kung ano ang mali. Sinubukan nilang ihugis ang tofu, ngunit nabigot di nagtagal ay dumating si Ayani kung saan nagpatuloy ang away ng dalawa gaya ng lagit umalis si Ikuto nang hindi nagsasabi. Natuklasan ni Suzung umalis siya, at nakita ang litrato ni Ikuto, kasama ang babae sa lumang mundong agad kinonsidera ni Ayaning kasintahan. Pumunta sila sa dalampasigan at nakita tong nakatitig sa dagat kaya inisip nilang baka naaalala ang kasintahan, pero nang sabihin nila ito sa matanda, sinabi niya kay Suzung marahil ay nais makita ni Ikuto ang mga mahal sa buhay. Paglaon, tinuloy ni Suzu ang paghugis ng tufut di nagtagal, lumitaw ang ibang naghahanap kay Ikuto dahil nais nilang magpasikat pero di siya natagpuan. Napansin ni Suzung wala na ang litrato sa aklat na nakita at natakot na maaaring nagpaplano si Ikutong bumalik sa lumang mundo kaya tumakbo siya patungo sa dalampasigan at natagpuan itong hinahanda ang bangka. Ngunit habang umaalis si Ikutong patungo sa misteryosong along nangyayari kapag may sumusubok na tumakas ay mabilis na kumuha si Suzu ng malapit na halaman. Ginawa niya itong parang lubid at ginamit upang gawin ang galaw ni Scorpion come over here at hinila ito pabalik sa isla. Inamin nitong sinusubukan lang niyang magpadala ng liham dahil ngayon ang kaarawan ng kapatid na babae at diyon kasintahan gaya ng iniisip nila't sunod ay tumulong si Ikuto sa tufut pinagdiwang ang kaarawan nitong Katsu. Nang gabing yun, nagkaroon ng oras si Suzut Ikutong mag-usap tungkol sa pangakong dalhin ang kapatid para mag-shopping kaya nais niyang magpadala ng liham para humingi ng tawad. Ngunit ganuman niya subukang itapon ang bote't lampasan ang alon at madala sa kabilang panig ay lagi lang tong bumabalik. Hinikayat siya ni Suzung itapon yon ng isa pang beses, at nang lumampas ito sa alon ay nagalak sila't naghawak ng kamay ngunit di naghalikan. Sa sumunod na linggo, isang magnanakaw ang nagsimulang kumuha ng iba't ibang pagkain sa paligid ng nayon at isang umaga, tinalakay nila Ikuto't mga babae ang sitwasyon. Ngunit habang nag-uusap sila ay biglang lumitaw si Matsing may mga natirang pagkain sa bibig kaya agad silang naghinalang ito ang salarin. Sinubukan nilang sundan ito at nang malaman niya yun ay inamin niyang kumuha siya ng ilan mula sa dambana pero dineklara niyang hindi niya alam ang tungkol sa iba pang mga nangyari sa nayon.
Agad nilang isinagawa ang kabalbalang misyon para imbestigahan ang kaso kung saan nagtanong sila sa lahat ng tao sa paligid. Nalaman nilang may pattern ang magnanakaw at nahulaan ang susunod na 2 lokasyon na maaaring bisitahin, kaya nagpareha sila't bawat grupo ay pumunta sa takdang lokasyon. Samantala, sa daan ay napagtanto ni Suzut Ikutong may cucumber farm na ninakawan at lahat ng mga pipino ay nakain kaya nagulat sila. Kinagabihan, habang nagtatago sa bahay at naghihintay sa magnanakaw ay nagduda't nagtaka si Ikuto kung bakit inatake ng magnanakaw ang cucumber farm matapos unahin ang dambana dahil alam na nagnanakaw lang ito ng 1 beses kada araw. Samantala, habang naghihintay ang grupo ni Ayani sa lokasyon, bigla nilang nakita ang magnanakaw na pumasok ngunit habang tumatakas ay nahuli siya ni Ayani sa lubid. Pero nakatakas siya't naiwan ang kanyang maskrat sa ibang lokasyon. Nakatulog ang grupo nila Ikuto, ngunit nagising siya at sinisi ang sarili sa pagkakatulog. Bigla niyang napansin na naroon ang magnanakaw at kinakain ang lahat, ngunit bago siya makagawa ng hakbang upang mahuli ay nakatakas na ito't kinabukasan, bumalik sila Ikuto at Suzu sa kanilang bahay kung saan natagpuan nilang ninakawan din ito. Napansin ni Ikutong may tao sa banyo at nang buksan ang pinto upang tingnan kung sino ay natagpuan niya ang magandang babae sa creation state nito't agad dinugo. Pinakilala ng babae ang sarili bilang si Mamie at pinaliwanag na bahagi siya ng isang sirkus, ngunit tinamaan sila ng malakas na bagyong nagdala sa kanya sa isla. Sinabi niyang nagnakaw siya ng pagkain dahil siya ay isang introvert at sobrang nahihiyang makipag-usap sa mga tao sa isla. Binanggit ni Ikuto at Suzu sa kanyang labis na ang epekto ng pagkain ng lahat ng mga pipino sa farm at dapat siyang ikulong sa juvie prison. Ngunit sumagot tong di siya ang salarin at naghinalang maaaring ang kaibigan na napadpad rin sa isla ang may gawa kaya nagulat sila dahil inisip nilang ang sirkus na kinabibilangan nila ay maaaring isang pugad ng magnanakaw. Nagsimula silang maghanap at sa kanilang paglalakbay, nakita nila si Machi mula sa malayo, kaya mabilis na nagtago si Mamie dahil mapupunta siya sa malaking gulo kung malalaman ni Matsing siya ang salarin. Ngunit isang aso ni Yukino ang nagdala sa kanila sa ilog na sinundan ang amoy ng maskra kung saan natagpuan nila ang isang hayop at nang makita ay yumakap si Mamie rito. Nagulat si Ikuto at Suzu nang malaman nilang ang sinasabing kaibigan ay isang hayop, kaya nagalit si Machi sa kanila't sinabing yun ang dahilan kung ba't inisip ng mga kaibigan na siya ang magnanakaw. Bago pa makapaglabas ng galit ay pinigilan siya ni Ikuto at nakiusap para sa kanilang kapakanan at pagkatapos nito, nagsimula ding manirahan si Mimi kasama ng alaga niyang si Kappa sa islang yun. Ngunit nahirapan siyang makisalamuha sa mga taga na yon kahit gaano siya magsikap dahil sa matinding hiya at palagi siyang nagkukubli para lang makipag-usap sa kanila. Isang araw, pagkatapos ibigay kay Mamie ang bagong apartment nila ni Kappa, nagpa siya tong lumabas upang makakuha ng ibang materyales na kailangan niya sa bahay. Nang mag-alok si Suzu at Ikuto ng tulong, sinabi niyang kaya niya yun, ngunit nang subukan na niyang umalis ay natakot siya sa ideya ng pakikipag-usap sa mga bagong tao. Pero sinundan siya ng dalawa upang makilala si Rin at nang makita siya ni Mamie, nahiya ito at nagtago sa drum at pagkatapos ay labis siyang nalungkot at nainis sa sarili dahil sa pagiging duwag. Dumating si Ayanit agad tong nagtago mulit inisip na si Matsiyon na nais siyang saktan dahil sa pagnanakaw. Ngunit pinayuhan siya ni Ayaning matutong mahalin ang sarili imbis na subukang ayusin ang mahiyaing personalidad kaya nagulat si Suzut Ikuto dahil yun ang unang beses na ginamit nito ang utak niya. Di nagtagal, lumabas ang alaga ni Mimit nang malaman na ito ay Kappa. Natakot si Ayanit tumakbo kaya nagtaka si Ikuto at pagkatapos ay sinabi ni Suzung siya ay may trauma mula ng unang beses na atakihin ng isang Kappa. Nang marinig ito, naisip ng alaga ni Mamie na maaaring kilala ni Ayani ang ilan sa mga kaibigan at agad humabol rito. Halos mahulog si Ayani sa bangin sa takot ng habulin ng Kappa, ngunit tumakbo si Mamie sa unahan at pinatulog muna ito. Pagkatapos, nakilala nila ang ibang mga babae at unti-unting nasanay si Mamie sa kanila dahil nagpa siya na ring sundin ang payo ni Ayani. Paglaon, dumating ang guro ni Suzut. Nagulat siyang dumating ito sa oras na yun at sinabing nagpunta siya upang maghatid ng mahalagang mensahe para sa Panginoon ng Kanluran, ngunit nalaman niyang wala ito roon. Tinanong ni Ikuto kung anong meron at sinabi ng gurong may isang tumatalo sa lahat ng mga Panginoon ng ibang rehiyon at natalo na nito ang mga Panginoon ng Silangan at Hilaga at naiulat na kasalukuyan tong nasa Kanluran. Ngunit ang Panginoon ng Silangan ay nagplanong pumunta sa Kanluran upang talunin ang nagpatalsik sa kanya sa trono. Inilarawan ng guro kung sino ito at agad ring napagtanto ni Ikutong tumutugma ang deskripsyon kay Kappa. Samantala, sa kabilang bahagi ng nayon ay lumabas ang Panginoon ng Silangan at hinamon si Kappa sa duelo. Ngunit nang makita ang pinakamagandang babaeng nakita sa miserableng buhay bilang Panginoon, agad siyang humawak dito at sinabing yun ay sapat na sa paghihiganti.
Dumating si Ikuto, Suzu, at ang guro't nakita nilang binihag si Meimi ng Panginoon ng Silangan, at nagbabala ang pusa sa Panginoon ng Silangang ibaba ang babae, ngunit tumanggi ito at tumakas. Agad silang tumakbo upang humabol at nakatakas ang oso, ngunit bigla tong hinarang at pinabagsak ng dating Panginoon ng Hilaga. Sinabi ng tigreng dumating siya upang dalhin ang nagpatumba sa kanya pabalik sa Northern Forest bilang bagong Panginoon. Nagulat silang tinutukoy niya si Meimit nagtaka kung paano nangyaring ang isang duwag na katulad nito ay magiging Panginoon ng isang rehiyon. Ipinaliwanag ng tigre ang naganap at napagtanto nilang nagkataon lang ang lahat ng di sadyang mahulog ni Meimi ang bato sa ulo nito habang tumatakbo palayo dahil sa kanyang hiya. Samantala, nakatakas ng muli ang oso habang nagkukwento ang tigre ng kabalbalan at nang malaman ito ay agad silang tumakbo upang habulin siya. Inakala ng osong nakatakas na siya ngunit pinabagsak siya ng tigre na mabilis kinuha si Meimi ngunit tumanggi itong iwan siya at sinabing kailangan siyang dalhin upang mamuno sa Northern Forest bilang bagong Panginoon. Tumutol si Ikuto roon at hinamon siya ng tigre sa isang duelo kung saan ang sinumang manalo ay makukuha ang babae at agad silang nagsimula sa laban kahit paalam na ni Ikuto na siya ay matatalo. Nagsimula siyang mabugbog ng husto, ngunit pinanatili niya ang determinasyong katulad ni Bruce Lee habang umaasa sa basurang teknik sa espadang tinuro ng kanyang lolo. Gayunpaman, di nagbunga ang kanyang determinasyong kabaligtaran sa sinasabi ng mga motivational speaker at patuloy siyang nabugbog ng walang awa. Ngunit may di kilalang figurang mabilis na dumaan sa kanya't sinabing tamaan ang tigre sa gitna ng dalawang buntot kaya agad tong ginawa ni Ikuto't natalo ang kalaban, na tahimik na umalis matapos ang pagkatalo. Sa pag-uwi ay nakita niya ang Panginoon ng kanlurang nagbunyag ng kahinaan, kay Ikuto't sinabing alam niyang sinusubukan lang nitong sanayin ang batang yon upang maging mas mabuting mandirigma. Samantala, hinawakan ni Mimi ang kamay ni Ikuto habang nagpapasalamat sa pagtindig para sa kanya't medyo nagselos si Suzu. Ilang linggo ang lumipas, natagpuan ni Chikagi ang mahiwagang libro sa silid-aklatan at ng gabi, nagcast siya ng spell na naglunsad ng kidlat sa lahat ng bahay sa isla. Kinabukasan, nagising si Suzu't Ikuto at nadiskubring nagkaroon sila ng mga katangian ng hayop at nagtaka kung anong nangyari. Nang lumabas sila ay napagtanto nilang hindi lang sila ang naapektuhan, kundi ang buong nayon sa puntong ang mga tao at hayop ay ganap ng nagpalitan, kaya naman sobra silang nagulat. Di nagtagal, nakatagpo nila si Chikagit nagulat nang malaman nilang hindi siya naapektuhan, kaya inamin nitong siya ang sorcerer sa likod ng lahat. Ngunit inisip nilang nagbibiro lang ito hanggang sa gumawa siya ng mga trick sa harap nila, kaya nalito si Ikuto't nahirapan doon dahil ang tanging pinaniniwalaan lang ay siyensya. Dumating si Ayang galit kay Chikagi, ngunit bago pa matamaan, lumipad si Chikagi gamit ang walis kaya lalo pang naguluhan si Ikuto sa kabaliwang taliwas sa lahat ng alam tungkol sa mundo. Pagkatapos ay nagpunta sila sa aklatan upang maghanap ng librong makakatulong para bawiin ang epekto ng magic ni Chikagi at natagpuan ang librong seal na nagsamo ng genie. Binigyan sila ng genie ng 7 hiling at agad nagpakita ang mga babae ng kabalbalan dahil sa mga hiningi, pero si Ikuto ay patuloy na di naniwala sa lahat ng yon. Nang 3 na lang ang natirang hiling, bigla nilang naisip na pwedeng hilingin sa gening hulihin si Chikagi, kaya ginamit nila yon at biglang lumabas ang payong. Lumapit si Chikagin parang uslak at nahuli nito kaya tinali siya at pinagsabihan sa mga aksyon, ngunit naisahan niya sila sa pamamagitan ng paghiling sa gening siya ay palayain. Ngayong isang hiling na lang ang natira, nagsimula silang mag-away habang si Ikuto ay nanonood lang at nag-isip kung dapat bang humiling upang malaman kung totoo nga ito. Ngunit dumating si Machi at humiling ng tasa ng tsaang agad ibinigay ng gening tuluyang umubos sa kanilang pagkakataon. Tumawa si Chikagi at agad nagcast ng spell na nagbigki sa kanila sa isang kahon at balak niyang hiwain ito upang makita kung totoo nga ang isang karaniwang trick na ginagawa ng mga magician. Nagising si Ikuto't habang sinusubukan ni Chikaging hiwain, biglang lumitaw ang alagang hayop na ngayoy anyong tao, na't nagalit dahil iniwan ni Chikagi ang aklatang magulo. Sa galit, kinuha nito ang isang bato at pinabagsak si Chikaging agad na nagpawala ng epekto ng kanyang magic sa buong isla. Samantala, nanatiling walang malay si Ikuto't nang siya'y magising, nakita niyang lahat ay bumalik na sa normal ngunit agad winaksi ang buong pangyayari bilang isang panaginip. Pagkatapos nito, tumanggap si Suzu at Ikuto ng liham mula kay Mikotong nagsasabing may date ito sa isa sa kanyang kapatid. Umalis sila kinabukasan at nakatagpo nila ang isa sa mga kapatid ni Mikotong si Shinobu, na nakahiga sa lupang pagod na pagod kaya agad nila itong dinala pauwi at pinakain dahil wala siyang pambili ng kahit ano. Habang kumakain, napagtanto niyang si Ikuto ang mandirigmang narinig niya mula sa kanyang guro at iba pang Panginoon kaya agad niya tong hinamon sa isang duelo. Ngunit tumanggi si Ikuto dahil siya ay isang sigma at ayaw niyang itaas ang espada laban sa magandang babae, ngunit di siya tinantanan ni Shinobu.
Patuloy siyang tumanggi ngunit si Suzu ay nagsimulang makaramdam ng selos nang makita niya ang dalawa sa kahina-hinalat di angkop na posisyon, kaya nagalit siya at sinabi kay Ikutong tanggapin na ang hamon upang pigilan na siya ng babaeng yon. Ang laban ay nagsimula kinabukasan at si Shinobu ay naglunsad ng mga atake kay Ikuto pero naiwasan niya itong parang si Jackie Chan, ngunit pareho silang hindi manalo dahil sa kanilang walang silbing mga attack skill. Biglang pinagana ni Shinobu ang isang makapangyarihang skill at na-clone siya sa pitot sumugod ulit pero nagawang iwasan ni Ikuto ang lahat. Muli siyang sumalakay kay Ikutot nang malapit ng makatama, sinamantala ni Ikuto ang chance at mabilis tong hinawakan sa kung saang agad na nagpahina sa kanya. Gayunman, humingi ng tawad si Ikuto pero tinanong siya ni Shinobu kung anong klaseng teknik ang ginamit niya dahil halos mapunta siya sa nirvana at pagkatapos ay idineklara si Ikutong panalo at umalis si Shinobu matapos itong kamayan. Ilang linggo ang lumipas, nagbasa si Ikuto ng horror novel at bumisita kay Kikagi upang hiramin ang sunod na bahagi ng seryet habang wala ito ay tumanggap si Suzu ng misteryosong imbitasyon. Kinabukasan, si Ikuto at Mimi ay pumunta sa isang bahay dahil nakatanggap rin ng imbitasyon pero hindi nila alam na magiging bangungot ito para sa kanila at natagpuan nila ang isang kakaibang robot mula Neuralink na sumalubong sa kanila. Nakipag-usap si Ikuto sa kanya at sinabi ang tungkol sa mga imbitasyon pero itinanggi nito yon at sinabing nakatanggap din siya ng liham mula sa kanila na nagsasaad na sila ay bibisita roon kaya sobrang nagulat si Ikuto. Dumating si Chikagi at napansin ang isang pulang tatak sa mga liham kaya napagpasyahan niyang ang mga liham ay ipinadala ni Beniyasha na isang karakter sa mga horror novel na binabasa ni Ikuto. Ipinaliwanag niyang ang nobela ay depiction at nagdodokumento ng mga krimen ni Beniyasha 18 taon na ang nakakaraan at nagdulot ng takot sa buong nayon ngunit bigla tong naglahot walang may alam kung saan napunta. Doon sinabi ni Chikaging maaaring prank lang yun ngunit sinabi ng robot na si Sakuya na kung sakaling totoo ito ay poprotektahan niya sila anuman ang mangyari. Paglaon ay naligo si Ikuto dahil tapos na ang lahat ng mga babae ngunit nagpa siya si Ayaning pumuslit at sumunod sa kanya para makasama siya sa banyo ng mag-isa. Pero naalala ni Ikutong nakalimutan niyang dalhin ang kanyang tuwalya at bumalik ngunit hindi alam ni Ayaning bumalik siya kaya mabilis itong nagbihis at pumunta sa banyo. Nakita niya ang isang lalaking naliligo at agad niyakap ngunit nagulat nang mapagtantong ibang lalaki yon at may nakakatakot na maskara kaya sumigaw. Narinig ito ni Ikuto at Sakuya kaya nagmadali sila sa banyo at nakita nilang walang malay si Ayanit nang magising at makita si Ikuto. Sinaktan niya ito sa pananakot pero di alam ni Ikuto ang sinasabi niya. Bigla nitong kinamot ang kanyang katawan at may lumitaw na misteryosong lalaking nagsabing ang pinakamakapangyarihang lotion sa pangangati sa isla ay tila umuubra na. Nagpakilala siya bilang Beniyasha at tinanong ni Ikuto ang gusto niya at sumagot tong gusto niyang makita ang mga babaeng sumisigaw sa takot at sinabing sinimulan na niya kay Ayanit ipagpapatuloy sa iba pang mga babae. Sinabi niyang ang pangangati ay magpapatuloy sa loob ng 1 linggo kung di malalagay ang antidot at agad tumakbo si Beniyashang sinundan ni Ikuto at Sakuya ngunit nakatakas ito. Samantala, ang mga babaeng di alam ang nangyari ay nagplano kung paano sila papansinin ni Ikuto at pumunta silang lahat sa mga kwarto matapos tumaya kung sinong pipiliin ni Ikutong makasama sa gabi. Ngunit habang naghihintay sila, nagsimula si Beniyashang atakihin sila isa-isa at iniwan silang paralisado o umaaktong mga baliw. Pagkatapos ay nag-disguise si Beniyasha bilang si Ikuto at pumunta kay Suzong agad inisip na siya ang pinili ni Ikuto sa lahat ngunit dumating si Ikuto sa tamang oras kaya nabisto siya. Sinundan niya si Beniyasha sa bubong ngunit napagtanto ng uslak na sinadya nitong papuntahin siya roon dahil alam na takot siya sa matataas na lugar. Agad siyang natakot nang makita kung gaano siya kalayo mula sa lupa ngunit mabilis na nawala ang takot nang gamitin ni Beniyasha ang salitang kinamumuhian na imposible. Ngunit itinapon ni Beniyasha sa hangin ang antidot na magliligtas sa mga babae, kaya mabilis ring tumalon si Ikuto para saluhin ito pero bumagsak siya sa lupa bago pa masagip ni Sakuya. Naging saranggola si Beniyasha at lumipad at nainis si Ikuto dahil hindi siya nahuli, ngunit makikitang ang tunay na Beniyasha ay nasa bubong pa rin. Lumalabas na si Chikagi ay bahagi ng lahat dahil pinlano niya ito kasama ang kanyang ina na siyang tunay na Beniyasha. Ginagampanan ng ina ang parehong papel bilang Beniyasha at may akdang nagdodokumento ng mga pangyayaring nasa nobela. 2 linggo ang lumipas, aksidenteng natamaan ni Matsi ang estatwang naglabas sa tanuki dimong nakaselyo ng 1,000 taon. Ang demonyo ay may kakayahang mag-shape-shift at maaaring kumuha ng anyo ng kahit ano para sa kasamaang di perpektong kopya ng bagay na kanyang disguise. Nagsimula tong istorbohin ang syudad at si Matsi ay masigasig na humabol upang maselyo ulit ito pero patuloy siyang nabigo dahil sa shape-shifting nito.
Sumama si Ikuto at Suzu sa panghuhuli, ngunit matagumpay na nakaiwas ang demonyo sa kanilang kinagalit ni Machi. Matapos tumakbo buong araw, naupo sila sa sobrang pagod at nagreklamo si Ikutong matagumpay silang pinagtawanan ng maliit na demonyo sa buong araw na yon. Nagulat si Suzu dahil di niya ugaling tawaging demonyo ang isang bagay sapagkat di siya naniniwala sa mga ganon kaya nilinlang niya si Ikuto sa pagsasabing imposibleng mahuli ang tanuki para makita kung magagalit ito gaya ng lagi. Agad tinanggap ni Ikutong hindi yun posible, kaya hinawakan siya ni Suzu at dineklarang nahuli na ang shape-shifting demon. Ipinakita nila ang nakabukol na tiyan bilang patunay at agad itinali ang demonyo kasama si Ayani upang hindi makatakas. Gayunman, nagulat si Machi dahil natukoy ni Suzong siya ay peking Ikuto kaya naman nagselos ito sa relasyon nilang dalawa at muling sinelyo ang nakakadiring demonyo at pinadala ito pabalik sa impyernong pinagmulan. Nalaman nilang nakatulog si Ikuto kanina't nagising siya, at inisip na lahat ay isang panaginip lang dahil hindi pa rin siya naniniwalang totoo ang demonyo. Kinabukasan, habang naglalakad si Yukino sa gubat ay nakita niya ang asul na balahibot na paisip kung yun ang maalamat na bluebird. Habang nagsasanay naman si Ikuto, pinuri siya ni Suzu sa hinusay at sinabi ni Ikutong gusto niyang talunin ang isang tao sa nakaraan pag-uwi, ngunit tumakbo si Suzu at binanggit ni Ikutong magiging maganda kung babalik siya sa kanila. Sa ilog, inamin ni Suzong ayaw niyang umalis si Ikutot pagkatapos ay natagpuan si Yukinong pinakita ang asul na balahibot na niniwalang mula ito sa bluebird. Kinumbinsi ni Yukino si Suzong hanapin nila ang ibon, ngunit tumanggi ito dahil dapat siyang kumuha ng panggatong pero bigla siyang dinala ng oso ni Yukino. Sa bahay ni Suzu, ipinaliwanag ng manok kay Ikutong ang paghahanap sa asul na ibon ay magdadala ng swerte, ngunit duda siya at umalis na lang para kumuha ng tubig. Nagpatuloy ang mga babae sa paghahanap at nakakita ng kakaibang ibon, kaya sinundan nila ito hanggang mahulog sila sa bitak, at nang bumalik si Ikuto sa bahay at hindi nakita si Suzu ay nagpa siya tong maghanap. Sa gubat, sinuri ni Tonkatsu ang bakas ni Suzu at pinangunahan sila, ngunit nagsimulang umulan, pero nagpatuloy lang sa paghahanap si Ikuto kay Suzu. Kahit di naniniwala sa ganon, sinundan pa rin niya ang landas, dahil kailangan niya ito at di nagtagal ay narinig niya ang tawag ni Suzu at natagpuan ito. Ang asul na ibon ay bumalik sa kakaibang ibong nakita nila kaninang tinatago ang tunay na anyo at tinulungan na ng lahat si Suzu at Yukino. Nagtayo din si Rin ng bakod upang maiwasan ang ibang aksidente at umuwi si Ikuto at Suzu at nagpasya si Ikutong maging mas malakas at protektahan si Suzu. Paglaon, masigasig na namahagi si Suzu ng mga gulay, ngunit nahirapan sa simpleng pagbibilang dahil mababa ang IQ kumuha ng atensyon ni Ikuto, na maingat na itinuwid ang mga pagsisikap para matiyak ang pagiging patas. Samantala, nang umalis si Ikuto kinabukasan, patungong paaralan ay nagka-interes si Suzu sa pupuntahan niya. Sa lokal na paaralan ay nagtuturo si Chikagi, Shinobu at Matsi kung saan di inaasahang si Ikuto ang guro sa matematika, ngunit di alam ni Ikutong dumadalo ang mga babae sa klas upang makuha ang kanyang atensyon. Sa bahay, tahasang ipinahayag ni Suzu ang pagkayamot sa paaralan at matematika, kaya ginalang na lang yun ni Ikuto sa halip na pilitin siyang dumalo. Sa paaralan, nag-isip sila Chikagi ng paraang mahikayat si Suzu dahil alam na nag-aalinlangan ito ngunit naniniwala sa mga benepisyo ng edukasyon sa hinaharap. Sa kabila ng pagdududa, sumang-ayon si Ikuto sa plano at kinilala ang sinserong pag-aalala nila sa kapakanan ni Suzu. Kinabukasan, habang naglalakad sa nayon ay nakita ni Ikuto ang mga taga-islang nag-uusap na dalhin si Suzu sa paaralan at dahil ramdam ang bitag, sinubukan nitong umiwas pero may sorpresang slide na nagdala sa kanya. Sa inis ay sinubukan niyang tumakas, ngunit marahan siyang pinigilan ng mga kaibigang humiling na bigyan ito ng tsansat dahil naantig sa pagsisikap, nagpa siya si Suzong sumang-ayon dahil rin sa suporta at tiwala nila sa potensyal niya. Bumalik sila sa paaralan at mainit na tinanggap si Suzong agad na pagtantong si Ikuto ang guro sa matematika, kaya nagkamotibasyong mag-aral. Kinabukasan, nagsimula si Ikuto sa pagtatrabaho habang sila Suzu ay naghahanap ng seaweed sa dalampasigan. Nakatagpo siya ng boteng naglalaman ng mensahe mula sa kapatid ni Ikutong si Misaki, at nagmadaling umuwi upang dalhin kay Ikuto. Binasa niya ang liham ng kapatid na nagpapahayag ng paghahanap rito sa dagat, ngunit naligaw din kaya determinado si Ikutong hanapin ito at nagpasyang harapin ang mapanganib na mga alon pero nabigo ulit. Doon bumuo si Ikuto ng planong tawirin ang langit gamit ang higanteng saranggolat sa tulong ni Suzu. Nalampasan niya ang kanyang takot sa matataas na lugar at umakyat sa himpapawid. Ang paglalakbay ni Ikuto ay naputol ng biglaang ipo-ipo pero sa kabila nun, nagtulungan ang grupo sa bagong plano gamit ang higanteng tirador ngunit patuloy pa rin tong nabigo. Lumitaw si Taka at sinabing imposibleng makadaan sa mga alon kahit bilang ibon,
at nagmungkahi naman si Matsi ng mapanganib na ritual na iligtas si Misaki sa kondisyong pagwalay ng kaluluwa. Pero nakialam si Ayanit ginambala ang seremonya at sa gitna ng kaguluhan, pinakilala ni Chikagi si Ikuto sa gining pinilit siyang humiling. Ang pagtatangka ni Ikutong maabot si Misaki ay nabigo kaya nadismaya siya habang ang mga babae ay nag-agawan sa kanyang atensyon, naapektuhan sila ng sinserong pakiusap ni Suzung itigil ang kanilang ginagawa. Tumakbo si Suzu kaya nagsimula si Ikutong humabol at nakita nila ang matandang sinabing alam niya kung paano makakaalis sa isla ngunit nagbabala sa mga kahihinatnan. Nakipaglaban si Suzu sa konsensya at pagnanais na manatili si Ikuto sa kabila ng panganib kay Misaki sa bahay. Humingi ng tawad si Ikuto pero naunawaan ni Suzung dapat tulungan si Misaki. Ipinahayag niya ang tungkol sa revelasyon ng babae sa tatahakin, kaya napaisip si Ikuto sa mabigat na desisyon at doon ibinunyag ng matanda ang daraanan. Dapat humingi ng tulong sa Sea Dragon God sa Dragon Island sa pag-unlock ng templo sa tuktok ng Fuji kung saan ang pagkuha ng susi ay kaakibat ng mapanganib na pagsubok. Bagaman nag-aalangan, napagtanto ni Ikutong yun lang ang tanging daan sa kalayaan at sumang-ayon kaya umalis si Ikuto Tsuzu patungong Fuji na sinundan ni Rin, Chikagi, at Yukino na determinadong hadlangan ang pag-alis nila. Nahulog sila sa bitag ngunit palihim ring ginabayan ni Rin patungo sa kaligtasan pero nang malapit na silang makalabas ay may pintong humarang sa daan. Kasabay nito, lumapit ang tatlong nag-trigger sa plano ni Chikagi at naglunsad ng malaking batong banta sa lahat ng nasa landas kasama na si Rin at Yukino. Dumating ang tigring Panginoon ng hilagang sinalag ang bato bago matisod sa biglang lumitaw na si Mamie pero duda sila sa tunay na intensyon ng tigret na laman nilang may 4 na tagapagbantay ang Sea Dragon God. Tumulong si Mamie kontra sa tigret na naig ang pagkakaisa hanggang sa makaharap ng direkta ni Mamie Tono ang tigret sa unahan ay hinarap nila ang Panginoon ng Silangan. Maswerteng naroon si Shinobu para harapin ang Panginoon ng Silangang sinuhulan ni Matsi para humadlang kaya naman si Suzu at Ikuto ay nakapagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Dahil sobrang lamig ng lugar ay halos di na makakilos ng maayos ang dalawa at doon nakakita si Ikuto ng magagamit sa posibleng haharapin. Nang makaakyat sa tuktok ng Fuji, natagpuan nila ang mailap na susi pero nagpakita si Karagi na Panginoon ng kanluran at inangkin ito. Nagsimula ang laban nila sa nagyayelong kapaligiran at dahil sa pagsasanay ay nagawa ni Ikutong makatama kay Karagit na salo ang susi. Determinadong hinarap ni Ikuto si Karagit sa simula ay nalunod pero dahil sa sakripisyo ni Suzu, nagtapos ang laban sa tagumpay ni Ikuto at nakuha ang susing nagpatibay ng kanyang resolusyong umalis. Sa Dragon Island, nakarating sila sa templo ng Sea Dragon God na may dalang misteryosong susit habang bumababa sa sinaunang hagdan, may matalim na sigaw na bumasag sa tahimik na hangin. Nung una ay akala nilang boses yun ng Diyos, ngunit si Ayani palatong pumuslit sa isla at naipit ang ulo sa itaas dahil sa kanyang kabalbalan. Samantala, umabot si Ikuto Tsuzu sa ilalim ng templo at natuklasan ang lawa kung saan sinasabing nakatira ang Sea Dragon God. Hindi nila alam na si Ayani ay tahimik na sumisid sa lawa upang gawin ang lihim na hiling sa Diyos na di sadyang nag-trigger ng masalimuot na pangyayari. Sa loob ng underwater cave, di sinasadyang napakapit si Ayani sa akala niyang lubid ngunit ito pala ay balbas ng Sea Dragon God na nauwi sa pagkaputol nito. Sa paglabas ni Ayani mula sa lawat pagbagsak ng templo, napagtanto ng grupo ang dinito sadyang paghimasok. Sa gitna ng kasunod na bagyo, nagdiwang ang mga babae sa isla dahil aksidenteng ginambala ni Ayani ang pag-alis ni Ikuto at naniniwalang mananatili ito at pipili sa kanila. Kasabay nito, sa Shikigami ay pinagmasdan ni Matsi si Ikutong papunta sa dagat, ngunit sa kabila ng alok ni Suzung samahan siya ay giniit nitong mag-isa siyang pupunta roon dahil ayaw mapahamak si Suzu. Sa pag-alis ay pinagtanggol ni Suzu ang desisyon nung una hanggang hamunin siya ng matanda sa tunay na damdamin at dahil sa pag-ibig kay Ikuto, humabol si Suzu ngunit nakita ang bangkang sinipsip ng malaking alon. Muli silang nagkahiwalay at nagising si Suzung determinado sa isla at lumangoy pabalik sa Sea Dragon God Shrine upang hilingin ang kaligtasan ni Ikuto. Lumabas siya mula sa tubig sa tulong ng magic ni Machi, ngunit bigla siyang nakakita ng ilang barakot na pagtantong siya ay napalayo na sa hangganan ng pinagmulang isla. Sa grupo ng mga lalaki ay nakita niya ang kapatid na si Misaki, at nagulat kaya tinanong kung anong ginagawa kasama sila. Ipinaliwanag nitong matapos lumubog ang barko, ay natagpuan niya ang sarili sa Airanto, na islang katulad ng kanya, ngunit mga lalaki lang ang naroon kung saan inalagaan ito. Inaya siya nitong sumama sa isla at manatili roon, ngunit tinanggihan ito ni Ikuto at inihayag ang pangangailangang bumalik sa sariling isla kung saan may naghihintay sa kanya. Nag-aatubiling pumayag si Misaki sa desisyon at pinagkatiwala siya ni Ikuto sa mga lalaking nagbigay sa kanya ng bangka upang makabalik ito sa isla.
Habang papalapit, naging hadlang ang malalakas na alon at tila imposibleng maabot ang destinasyon. Ngunit inisip niya si Suzu't nagpasyang dapat siyang makabalik rito kahit anong mangyari. Hinarap niya ang mapanganib na dagat at muling nilamon ng mabagsik na alon, pero di nagtagal ay humupa ang bagyo at natagpuan ni Suzu si Ikuto sa dalampasigang walang malay. Sa sobrang tuwa ay niyakap niya ito at agad namang inihayag ng matanda ang pagsisimula ng pangalawang bahagi ng taguang kompetisyon kung saan lahat ng babae sa isla ay agad tumakbo upang habulin siya.